Yan, welcome back sa ating weekend charting. Pag-usapan natin yung mga stock request. So, dito tayo nag-poll sa ating Facebook. If you're not yet member ng poll natin or ng Facebook natin to join the poll. So, just follow the link nandyan sa baba ng description ng ating YouTube videos. There. So, ito yung inyong mga top requested. SPNEC, MBT, Ali, ASEN, URC, SM, OGP, APX. Okay, so simulan natin sa SPNEC. Yep. Okay, so SPNEC, alam naman natin ang story nito, no? Yung M Green, yan. Si MVP na ang majority at iba-backdoor niya si M Green. Plus, meron siyang magandang narrative ngayon na green energy. RE, so yan ang main focus ngayon. So, ganda ng kanyang flag pattern, breakout doon at nagkaka-volume na rin. So, this week, pwedeng i-challenge niya itong level na to. Alam niyo naman yung formation niya, breakout, console, breakout, console, breakout. Kaya tingnan natin kung dito magre-resist o hindi, no? Pero malamang resist yan dyan. At tanong ay kung kayang abutin, no? Pag natamaan yan, eto na next target. Okay, pero wag muna pangarapin yun, no? Ito muna. Ngayon, kung tinanong nyo dahil gusto nyo bumili, too late. Kasi ang upside mo lang is 5%. Ang risk mo is 11. So, huwag nyo nang bilhin or habulin, no? Pero kung may hawak na, trail stop nyo na lang yung MA na yan na dilaw. Pag nabasag yan, di lock profit na. Kung hindi mabasag, di okay pa. Okay, malay nyo basagin yung 160. Okay, so that's the story of SPNEC. Lahat naman kasi ng bakit nga ito slug earnings kasi ang laki. So paglabas ng earnings, biglang nag-rally. Okay, tapos RE play din, Okay, so mga RE talaga ang play, like what we discussed sa market outlook, no? So next is MBT. Na-discuss na rin natin sa market outlook kung ano yung sentiment natin ngayong linggo. So, for MBT, medyo lang to, medyo dikit sa resistance, no? Yun lang ang masasabi ko. Ayan, no? Dikit sa resistance. May 3% ka lang na upside. Kasi may gap dun, Pero pag nag-break sa gap, pwede ka hanggang dun, mag-TP. Okay? Annual earnings, maliit lang, 2%. So, flattish din siya this year. Check natin. Ayan, flattish nga, di ba? Last year is 283, pero ang target sa kanya is 3. This year, 3 ulit. So, flattish talaga ang target. So, maganda lang dyan, may 8% teams ka. So, sa September pa. Tapos, ang malaki niya, yung March, tapos na yun. Kaya, medyo, I think, pa-sideways lang si MBT. Pwedeng sa isang linggo, pwedeng mag-challenge yan dyan or mag-breakout hanggang doon. Tapos new range ito. Ayan, pwedeng ganyan. Kung ilo-long term nyo, okay naman kasi may dividends. Kaya lang, dapat dito sa ilalim, no? Nung nagtawag tayo ng call, dapat dito kayo bumili habang nasa baba pa. Para ngayon, hindi chill-chill ka na lang, no? Sa timing talaga yan. Okay? So that's MBT. Anyway, kailan ba tayo nagtatawag ng call? Lagi naman tayo nagtatawag ng call. Kailan tayo nagbibigay ng call? Lagi naman kapag sa Discord, no? Kapag may nakita tayo magandang opportunity, nagbibigay tayo ng signal sa kanila na pwede na kayo mag-accumulate. At speaking about sa accumulation or
mga signal na binibigay natin or clue, no? Sinong nakaka-receive nun, di yung nasa PTS and the students, no? So kung gusto niyo maging student at makasama sa mga group natin, no, sa Discord group natin kung saan natin binibigay yung mga ganong information, ayan, matututunan niyo kung paano gawin yun. Okay? Pangalawa, bonus yun na nakakapag-trade kayo na kasabay namin, no? At nakakapagbigay ng update, real-time update. So, lalo ngayon, paakyat ang market. So, hindi pwedeng ganun-ganun lang. No? Hindi pwedeng hindi mo pagkakitaan to. Okay? So, kung interested kayo, mag-PM lang at mag-register kayo dito. Yan. Okay? So, that's it. MBT. Ali. Ang kasunod, Ali. Yan. Si Ali, may buyback yan. Earnings annual is 33% up. No? Pero hindi sapat para umakyat siya. Pero dahil maganda naman yung earnings, may potential yan this week na umakyat. Yan, dyan. Tapos tingnan natin kung kayang i-break. Or pwede yung i-break tapos i-console lang dito. Yan, ganyan. Okay, so yan ang potential na move ni Ali ngayong linggo. Depende pa yan sa Sunday. So abangan niyo yung o tutukan nyo yung pinapaabangan ko sa inyo. Yung binanggit ko sa market outlook. Kung nabili mo si Ali no Friday at sumunod sa signal na mag-accumulate at ito napili mo, yan, meron kang 8% upside. Okay, not bad na rin yan. Short term. Long term, laki ng upside, 92%. Target price 33. Historical PE at 20, ngayon 8 times lang. Sobrang cheap. Negative 2 SD. Income this year 7%. Nga lang, medyo wild naman ang galawan ni Ali, kaya kumaga beta, kaya kikita ka pa rin, no, kahit blues. Nga lang, ayun, may slight natatamaan siya ng inflation. Okay, so that's Ali. Next is ASEN. ASEN, nasa resistance na to. Ayun, dikit na sa resistance. Ayun na. Ayun yun. So, konting kumonso lang doon. Weak pala. Currently, nagko-consolidate. Hindi natin alam kung tuloy ang consolidation or mag-dip muna, no? Pero last time na nag-consolidate siya dito, bumagsak. Kasi may reason naman na nag-announce kasi, no, ng fundraising this second quarter or second half. Ngayon, ito, consolidation yan dito. Trail stop nyo lang pag nabasa itong MA na yellow. Yeah, trail stop na kasi kung dito kayo bumili. Okay, kung dito tayo bumili, MA 200. Oh, not bad na yan, 20%. 18. Okay, pwede na yan. Kasi kung hindi mabibreak, di bagsak yan. At dun ang tama. Okay, pero kung conso plus breakout, good yun. So, kaya pagbigyan natin, baka naman kaya. Earnings lumabas na negative 59 or 57%. Pero ang pinapricing dyan is yung ngayon, yung year na to. Kasi this year, sa ASEN, negative 25 na ang target to. Mas worse pa yung binigay, negative 57. Pero this year, ang target sa kanya is positive 89. So, recovery for ASEN this year. Yan talaga ang play kay ASEN. Target price sa kanya is 350. Lahat is buy. Maliit lang ang dividends. Yan. Kailan? June pa. So yan ang play kay ASEN. Nasa taas na kasi.
URC. URC, naglabas ng earnings, -12. Ah, -1 lang ang estimate, no? Kaso -12 binigay niya. So, worse din. At basag yung support. To. Basag yung support niya. Ngayon, gustong bumalik. Gustong itry. I think itatry at baka makabalik sa Lunes. And then, ang resistance, yan, dyan. Dyan muna. Tas baka mag-range muna yan dito. Okay? Pero at least may upside ka pa rin, no? 9% pa rin. Kahit nga, pero ito resistance pa rin to eh. So ito yung maganda-gandang risk reward. Ayan. Yun muna kay URC. All buys naman, 6% dividends. 3, ang kasunod niya is September. So, yeah, I think konsa lang yan dyan. Tatamaan ng inflation kasi ito. Target price is 90 pesos. Pero, huwag niyo munang tingnan yan. SM, SMPH. SMPH. Saring properties. And pwedeng sabihing retail kasi gawa ng malls, no? So, pag kukunti ang tao sa mall, eh di konti lang ang magre-rent. Okay? Parang konti nga lang ang tao sa mall. Kasi nung huling punta ko, parang hindi ganun kadami ang traffic. Yan. Pero may potential itong mag-bounce, syempre. SMPH, yun pa rin. Yun pa rin ang resistance. So, nasa support naman. So, let's see. Yan, ang unang resistance niya. Pag nabasag, yun ang kasunod. Okay, kung may SMPH ka o bibili ka pa lang, ngayon ang target price, 4% up to 9%. Earnings annual 6%. Annual o sakto, no? May lampas na konti. This year, 5 lang ang consensus. So, maliit din talaga. URC, maliit din ang flattish. Yan, SMPH. Pero buys naman siya lahat. 3% yield. Target price 31. Okay naman. Medyo matagal lang to. Yeah. OGP. OGP. Oceana Gold. So dahil bounce ang silver at gold, medyo maganda rin ang movement dito sa Monday. Itong mga gold play natin. Ganda ng annual. May dividends kailan? September at saka June. So twice lang, no? August at saka November. Nakaraan, iba-iba. Ano to? February at saka 2025, 3 beses. 1, 2, 3. O, 4 pala. 4. Isang, ano yan? February, May, August, November, February, May. So, magdi-declare to ngayon, May. May 8. March. Okay. At kapag May, ang declaration niya is maliit lang. 0.42. So, kasi mas taas na kasi mga 2% na lang or 1.5. So, hindi good play. Yun. So, pero may chance to. Si OGP. Nasa resistance ng mga MA pero pag nakalaya yan dyan, pwede yan dyan.
Yan, yung part na yan. 38. Okay? That's ONGP. Tapos may dividends ng konti, pero hindi yun enough, no? May dalawang buy naman, target price is 42. Okay din, 42. Ayan. Parang PE hindi maganda. PE 17 times. Nice lang. Okay, last APX. Anyway, bago tayo mag-last, no, ini-invite ko ulit kayo na kung hindi pa kayo nagiging part ng PFT premium channel or ng premium Discord group, no, kung saan tayo nagtitrade at nakikita nyo yung ginagawa natin at nagbibigay tayo ng mga information at real time na ginagawa. Ayan. Una, mag-aaral. Ito ang mga pag-aaralan natin. Pangalawa is makakasabay kayo sa trading namin, no? Ako, Sir Shane, Sir Sok. Yung screener na nandun din, yung charting ni Sir Shane nandun din, no? Macroeconomics update, kailan bibili, kailan magbebenta, proper timing using macroeconomics, yan, nandun din yun. Ayan, no? Yung mga rebalancing play and so on. So, hindi discuss yan dito. So, kung interested, just click the link ng form para makapag-enroll, no? Samantalahin nating paakyat. Dapat kumita tayo ngayon. Okay? Anyway, kami, nakaposisyon na kami matagal na. Yan, dito pa kami nag-position. At nung Friday, huling tawag, mag-accumulate. At siguro naman, maganda ang base ng mga kasama natin. And kung saan man dalahin. Okay? Maingat lang sa mga sector. May mga sector na binanggit ako sa kanila na iwasan or light ng position doon at mayroon namang medyo mag-overweight sa ganung sector, no? So, yan, nasa PTS yan lagi. Okay. APX ang last. APX. Oh, gold. Ayan ang gold, oh. Green nung Friday. Silver, ganun din, green. So, gold, ina-expect natin yan na paakyat or Philippine Gold Play. Ayan, paakyat yan. May dividends pala to 2 at saka 162. So, bali 4%. Okay din, 4%. Tapos, oh, tingin ko paakyat to. Pero, pag ito nag-all-time high or 52-week high, all-time high nga eh. APX. Ito yung kay Rason, nila. APX. PX, ito yung may silangan. APX, ito yung kay Rason. Malakas talaga si Rason. So yan, abangan nyo to. Pag ito nag-breakout dyan, price discovery na naman yan. Hindi mo alam kung saan naabot. Pwede mong sukatin ng film extension. For technicals lang. Teka lang. Ay, ba't ayaw mo? Hindi yan. Siya, balik rin natin. Baliktad kasi yung yan. 121 dapat. 121. Ito pala eh. Diyan ka lang pala. Medyo tagal na natin dito. 172. Ayun. So pag nag-breakout din dyan, ang initial target niyan, dun. Okay? Technical wise. Kasi all-time high. So hindi mo alam kung saan pupunta. So technically, ayan, may 6% ka plus 14%. At kung hinold mo, may dividends ka pa, panalo rin, no? Kaya lang, mararating din yung 20 kung magbe-breakout muna dito sa 1850. Pero parang tingnan natin kung kaya. I think kaya. Ito nga, dividends, hindi gumalaw eh. May gap pa dito. Hindi natin alam
APX, may isang buy, may isang hold, yun lang ang rating niya. Target price niya is sige dahil maganda ang gold 23. Ang average 20. Sakto lang 20. Ito talaga ang target price niya sa ngayon, yung FIB 172, 20 pesos para mas clear. Okay? So, ang upside mo kung ngayon ka lang bibili, 14. I-hold mo na lang kung meron ka. Okay? At baka nga umabot doon. Okay, so that's it. Pansit, we're done. Thank you for watching. At kita-kits sa Wednesday kung may mag-live charting tayo. Okay? Again, if you want to join us, be part of our community, no? Message lang sa atin. So that's all and good luck.